Sa RMN News Nationwide ngayong umaga, Pangulong Noynoy Aquino pinayuhang sumailalim sa therapy para matigil ang paninigarilyo. Ilang grupo na babahala sa kalusugan ng Pangulo. Gusto po namin na makatapos po siya. Makatapos po siya sa kanyang pagiging Pangulo. So, ang amin, hindi naman po nakakasama kung magpapa-executive check-up. Justice Secretary Laila De Lima pananagutin ang mga taong naglabas ng identity ng mga testigo na nagsiwalat ng nasamsam na droga at pera ang mga pulis na umaresto sa mag-asawang Chinese drug lords. Dagdag na singil sa SSS. All set na. SSS naghihintay na lang ng pirma ni Pinoy. Patay sa dengue sa Zamboanga tumaas. Mga otoridad na alarma na. Kabalitang negosyo, over na supply ng kuryente sa mga susunod na taon sa Mindanao. Pinangangambahan. 35, ito'y sa ibayong dagat ang patay mga kasama matapos madiskarilis ang train sa Espanya. RMN News Nationwide. Ikaw ba ay tutungo ng Cagayan de Oro? For the best hotel accommodation, stay at the VIP Hotel because you are a VIP. Ang pinakamalaking mga balita, abot sa bawat Pilipino, saan man sa bansa. RMN News Nationwide. Buenos Dias, Pilipinas. Umaga na ho ng Huwebes ngayon, Hulyo 25, 2013. Ito ang numero 1 ng RMN News Nationwide. Ako si Weng De La Peña. Mabuhay Pilipinas, ako si Buddy Uberas. Tayo po'y live na live sa DYHV 727 RMN Bacolod, DYRI 774 RMN Iloilo, DYBR 657 RMN Rojas, DYKR 1161 RMN Calibo, at sa DYWC 801 RMN Dumaguete. Live international pa rin via www.rmnnews.com at WRMN New York, USA, at sa lahat ng ating mga numero 1 AM radio station sa buong bayan. Kinabahala ho ng publiko o ng ilang grupo ang madalas na pag-ubo ni Pangulong Noynoy Aquino sa kanyang State of the Nation address noong Lunes. Sa interview ng RMN kay Philippine Medical Association President Leo Olarte, hindi magandang pangitain ang sunod-sunod na pag-ubo ng Pangulong Aquino at hinihinalang may kinalaman dito ang kanyang paninigarilyo. Dahil dito ipinahon ni Olarte ang Pangulo na sumailalim sa cessation therapy o isang paraan ho yan para matigil sa paninigarilyo. Gusto po namin na makatapos po siya. Makatapos po siya sa kanyang pagiging Pangulo. So, ang amin, hindi naman po nakakasama kung magpapa-executive check-up. Siyempre, ito ay Pangulo natin at pang 3 taon na kailangan ay magkakaroon ng magandang kalusugan, no? Malakas, tip-top condition para siya ay makapag-isip ng maigi. Samantala ay tiniyak naman ang palasyo ng Malacanang na nasa mabuting kondisyon ang pangangatawan ni Pangulong Aquino. Ay kay Presidential Spokesman Edwin Lacerda, masyado lang talagang mahaba ang naging talumpati ng Pangulo nung kanyang sona kaya hindi nito maiwasan na maubo. Iginitin ni Lacerda na hindi kinakailangang sumailalim sa full executive check-up ang Pangulo gaya ng mungkahi ng PMA dahil tiniyak niyang maayos ang kalusugan nito. Kinumpirma ni Lacerda na hindi pa handang tumigil sa paninigarilyo ngayon si Pinoy at nanawagang hayaan na lamang muna ito. Ikinagulat ngayon ni Department of Justice Secretary Laila De Lima kung paano nalaman ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG ang pagkakakilanlan ng 2 testigo na nagsasabing may sinamsam o kinuhang droga at pera ang mga pulis nang arestuhin ang mag-asawang Chinese drug lord sa San Juan. Ayon kay De Lima, babalikan niya ang mga taong nagsiwalat sa pagkatao ng mga testigo dahil lumabag-an niya ito sa patakaran ng Witness Protection Program. Samantala, naglabas naman ng sama ng loob ang mga pulis na nakahuli sa mag-asawang Chinese drug lord na sina Jackson D. at Wang Lina. Sinabi ni CIDG Anti-Organized Crime Division Chief Jose Mario Espino, may sularahong hinatulan na sila ng kalihim nang sabihin nito na kapanipaniwala umano ang mga ibinulgar ng gwardya at hardinero ng Infante Subdivision kung saan nahuli si D. Masakit din anya isipin na nasayang ang 4 na buwan nilang trabaho para mahuli sina Jackson D. at Wang Lina. Bukod sa sindikato, kalaban din anya nila ngayon ang taga-gobyerno sa nasabing kaso at lumalabas na sila pa ang masama.
All set na ang dagdag na 0.6% na premium contribution ng Social Security System o SSS. Ito ang kinumpirma ni SSS Commissioner Diana Pardo Aguilar. Ay kay Aguilar, hinintay na lamang nila ang lagda ng Pangulong Noynoy Aquino upang tuluyang maipatupad ang mandato. Nakausap na rin niya nila ang mga labor groups na Employers Confederation of the Philippines, Philippine Chamber of Commerce and Industry at iba pang sektor na mamumuhunan sa bansa hinggil sa nasabing dagdag na kontribusyon. Sinabi pa ni Aguilar na 0.03% ay babayaran ng mga miyembro nito habang 0.03% naman mula sa kanilang employer. Una nang tinutulan ng mga samahan ng mga employers ang panukalang pagtataas sa premium contribution ng SSS. Matatanda ang inihayag ng Pangulo sa kanyang SONA na 28 taon. Simula ngayon ay mauubos na ang pondo ng SSS kung hindi pa itataas ang monthly contribution ng mga miyembro nito. RMN Nationwide Report. Patay sa dengue sa Zamboanga, tumaas mga otoridad na alarma na. Kasama natin sa balita live, Santos Cortez, RMN Zamboanga. RMN Report. Naalarma na ngayon ang lungsod ng Zamboanga dahil sa patuloy na tumataas na bilang ng mga namamatay dahil sa sakit na dengue. Ayon sa City Health Officer ng lungsod, Dr. Rodel Agbulos, sa ngayon ay may 22 katao na ang namatay sa kalagitnaan pa lamang ng taon, habang sa kabuuan ng taong 2012, umabot lamang sa 30 ang namatay dahil sa nasabing sakit. Nangangamba naman ngayon si Dr. Agbulos na baka lalo pang tataas ang mortality rate ng dengue, lalo na nag-uumpisa na namang makaranas ng pag-ulan ang lungsod. Samantala, patuloy naman ang City Health Office sa kanilang ginagawang kampanya laban sa naturang sakit. Kasama mo sa DXRZ, RMN Zamboanga, Santos Cortez, Tatak RMN. Radyo mo Nationwide. Nanindigan ho ang Malacanang na akba ang data na ginamit ni Pangulong Noynoy Aquino sa kanyang SONA hinggil sa talamak na katiwalian at kapalpakan sa Bureau of Customs. Ito ay sa harap ng hindi lubusang pagpukumpirma ni Customs Commissioner Rufy Biazon sa pahayag ng Pangulo na aabot sa 200 billion pesos ang nawawalang koleksyon ng BOC kada taon dahil sa smuggling at pagpapalusot sa mga shipment ng baril at illegal na droga. Ayon kay Presidential Spokesman Edwin Lacerda, mismo anyang Department of Finance ang nagsumite sa nasabing figures sa Pangulo. Abangan na lamang anya ang susunod na kabanata hinggil sa gagawing reforma sa customs. Pero mainam pa rin daw na tukuyin ni Deputy Commissioner Daniel Lim ang sinasabing mga puwersa o yung mga padrino na mga smuggler. Kaya nahihirapang isagawa ang reforma. Matandang nagbitiw si Lim bilang Deputy Commissioner for Intelligence ng BOC at sinabing nais niyang ipaubaya sa Pangulo ang lahat ng mga pagbabagong gusto nitong ipatupad sa naturang ahensya. Kontra SONA, inihahanda na. Kasama natin sa balita si Conde Batak. RMN Report. Inaplansya na ng minorya ang kanilang kontrasona na gagawin sa susunod na linggo. Inihanda na dito ang nilalaman ng kontrasona ng oposisyon na pangungunahan ni Minority Leader Ronaldo Zamora. Ayon kay Zamora, sasabihin ng minorya ang mga problema sa bansa na hindi nabanggit ng Pangulong Aquino sa kanyang sona. Anya pa, dapat ng pagtuunan ng pansin ng mga ahensya, gobyerno at gabinete nito ang mga problema sa Pilipinas, ngunit hindi naman sila babanat at magiging kritisismo ng pamahalaan. Ngayon ay inaasahang lalakas pa ang posisyon sa Kamara sa pagdami ng kanilang bilang ngayong 16th Congress at sa pagbabago na ng leadership ng minority group ng Kongreso. Kasama mo mula sa Kamara, Conde Batak, Tatak RMN. Radyo mo Nationwide. Mga local airline obligado nang magbigay ng libreng pagkain sa mga cabin crew. Kasama natin sa Balita Live si Joyce Adra. RMN Report. Inoobliga na ng Civil Aviation Authority of the Philippines ang airlines na bigyan ng libreng pagkain ang mga cabin crew sa oras ng kanilang flight. Sa harap ito ng reklamo na walang meals na binibigay ang air carrier operators sa kanilang cockpit crew dahil dito napipilitan ang mga cabin crew na bumili na lamang ng sarili nilang pagkain. Isang memorandum circular ang nilagdaan ni CAAP Deputy Director General Captain John Andrews na nag-aata sa airlines na effective immediately ay sundin ang naturang direktiba. Kasama mo sa CAAP, Joyce Adra, Tatak RMN. Radyo mo Nationwide. 3 barangay officials timbog sa illegal drugs. Kasama natin sa balita si Charm Gabileo ng RMN Iloilo. RMN Report. 3
Tatlong barangay official sa bayan ng Pototan, Iloilo ang nahuli sa isinagawang buy-bust operation kagabi ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA 6. Nasa custody na ng PDEA ang mga suspect na kinilalang sina Barangay Captain Brown Pimentel ng Barangay Hinakas, Pototan, Barangay Tanod Nestor Dumaging ng Barangay Katugugan, Pototan, at Chief Tanod Pastor Pastolero ng Ledesma Ward, Pototan. Ayon kay PDEA 6 Director Attorney Ronnie Dilicana, na tumagal rin ng halos 3 linggo ang isinagawa nilang surveillance. Nakatakas naman at patuloy na pang hinahanap ang isa pa nilang kasamahan na si Rodolfo Pastolero alias Calvo. Na-recover sa mga ito ang ilang gramo ng suspected shabu na subject pa para sa laboratory analysis at iba pang drug paraphernalia. Kasama mo sa DYRI Ariman Iloilo, ang back-to-back number 1 sa Metro Iloilo, Charm Gabileo, Tatak Ariman. Radyo mo nationwide. Handa namang idisenyo ni Senador Loren Legarda ang Congress uniform na imilmungkahi ni Senadora Miriam Defensor Santiago para sa SONA. Iginit ni Legarda na wala siyang ginastos sa suot niyang damit sa SONA noong Lunes. Naniniwala ang senador na mainam na pag-usapan ang panukalang ito ni Senator Santiago. Isinusulong din ni Legarda ang paggamit ng indigenous fabric bilang pagsunod sa Republic Act No. 9242 o yung Tropical Fabric Law o paggamit ng mga materyales na gawa sa bansa. Matatanda ang sinabi ni Santiago na nais niyang matigil na ang ginagawang pagparada ng mga mambabatas suot yung mga designer's gown, barong at maging mga kumikislap-kislap na mga alahas. Sinusulong naman ngayon ng Sibak Party List ang House Bill 222, ang batas na magpoprotekta sa mga Pilipina laban sa mga tao o grupo na nagmamatchmaking sa pamamagitan ng internet. Bagamat mayroon lang batas na nagbabawal sa mail order bride, patuloy pa rin ang operasyon ng mga sindikato. Noong 1919 nang maipasa anti-mail order bride law dahilan upang matigil ang nasabing operasyon na inihahanap naman ng asawa sa ibang bansa mga Pilipina. Pero muli nag-ooperate at talamak ang nasabing operasyon sa pamamagitan ng internet at lantaran na rin umano ang advertisement. Nais po ng kongresista ng Sibak na si Chinchona Cruz Gonzales itaas sa 12 taon hanggang 20 taong pagkakabilanggo mula sa kasulukuyang 6 na taon at multang 50,000 pesos hanggang 100,000 pesos ang multa sa lalabag sa nasabing batas. Cotabato Police, blanco pa sa mga sospek sa pananambang sa isang doktor. Kasama natin sa Balita Live si Daisy Bangod ng RMN Cotabato. RMN Report. Blanco pa rin ang mga otoridad dito sa Cotabato City kung ano ang motibo sa pamamaril kay Dr. Remus Mangabelen. Hanggang ngayon ay hindi pa rin matukoy ng kapulisan kung ano ang posibleng dahilan kung bakit pinagtangkaan ang buhay ng doktor. Patuloy naman ang investigasyon ng City PNP. Bagamat may mga anggulo na silang tinitingnan ay tumanggi na muna silang ihayag ito upang hindi madiskaril ang kanilang pagsisiyasat hinggil sa insidente. Matatandaan na minamaneho ni Dr. Mangabelen ang kanyang Ford Explorer kamakalawa ng gabi ng tambangan ito ng riding in tandem sa bahagi ng Governor Gutierrez Avenue. Nagtamo ng tama ng bala sa kaliwang kamay ang doktor mula sa hindi pa natukoy na uri ng baril. Nagawa pang magmaneho ng doktor upang dalhin ang kanyang sarili sa pagamutan. Si Dr. Magabilen ay neurologist ng Cotabato Regional and Medical Center. Kasama mo sa RMN Cotabato, Daisy Mangod, Tatak, RMN. Radyo mo nationwide. RMN News Network. Kasama pinangambahan po maging problema ng Mindanao ang oversupply ng kuryente sa mga susunod na 3 taon. Ayon kay Department of Energy Secretary Jericho Ikot Petilla, ito dahil sa mga pinatayong planta noong nakaraang mga taon na inaasahang matatapos sa 2016. Inaasahan mamang problema daw ang mga negosyanteng nagtayo ng mga planta dahil baka wala nang bumili sa nila. Dahil maraming solusyon na ngayon ang ginagawa ng gobyerno sa kakulangan ng supply ng kuryente sa rehiyon. Nilinaw ni Petilla na hindi madaling solusyonan ang problema sa brownout sa Mindanao, kaya't gumagawa ngayon ng gobyerno na madali ang solusyon para tugunan ang mga kakulangan at agarang pangangailangan. RMN News Abroad. Sa Espanya, 35 katao ang tiyatayang nasawi habang 50 naman ang sugatan matapos madiskaril yung isang tren sa Santiago de Compostela City. Karamihan sa mga pasahero ng tren ay nakatagdang dumalo sa isang Christian festival na ginanap sa naturang lugar. Ayon sa ilang mga pasahero, nasiksik sila sa isang bahagi ng tren nang madiskaril ito at
nakarinig ng malakas na pagsabog bago tuluyang umapoy ang iba pang bahagi ng tren. Patuloy pang inaalam ng mga otoridad ang sanhin ng pagka-descarril ng naturang tren. Samantala, inanunsyo na ng Royal Family ang pangalan ng Royal Baby Boy na tinaguriang Prince of Cambridge. Si George Alexander Louis ang napiling ipangalan sa bagong silang na prinsipe bilang tribute sa ama ni Queen Elizabeth na si King George VI. Matanataang nung ipinanganak si Prince William isang linggo bago inanunsyo ang kanyang pangalan, habang ang ama nitong si Prince Charles inabot ng isang buwan bago isinapubliko ng Royal Family yung pangalan. RMN News Panahon. Mas maganda ho yung panahon ngayong araw kumpara nito mga nakalipas na araw. Ayon sa pag-asa ay makakapekto po ang tinatawag na monsoon trap sa hilagat gitnang Luzon. Ang reyono ng Kapikulan, gitnang Luzon, Ilocos, Cordillera at Cagayan Valley at lalawigan ho ng Quezon ay magkakaroon ng bahagyan na minsan at pag-ulan lamang. Gayon din sa Metro Manila ho at natitirang bahagi ng basa kasamang web. 24 hanggang 33 ang antason ng sentigrado Araw ay natin. sumikat alas 5:37 ng umaga, 6:27 ang lubog. Mga kasama, live na live pa rin mula po sa RMN News Center sa Makati City, Metro Manila, Philippines. Inyo pong narinig ang numero 1 RMN News nationwide. Ngayong araw ho ng Huwebes, July 25, 2013. Sa mga taga Davao, susunod na dyan, sinakasamang Bernard Pantaleon at Michelle Miral sa RMN News Diretso Balitang Davao sa numero 1 DXDC 621. Pa rin yung panoorin ho yung naging pagbabalita namin ngayong alas 7 ng umaga. Sa YouTube pa rin ho, itype lamang ang RMN News Nationwide. Thank you Lord at tayo po ay nagkasama-sama muli. Salamat po sa inyong naging panahon sa amin. Kasama nyo sa serbisyo publiko, Weng de la Peña. Badio Beras. Dito pa rin sa tahanan na may pinakamaraming number 1, pinakamaraming himpilan, RMN, Radyo Mo, Nationwide. 60 years ng maasahang public service nationwide. Live via satellite. Live via satellite. RMN News Nationwide. Nationwide. Buong isang boses ng balita. RMN News Nationwide. Oras ho natin tatak alas 7:17 ng umaga na. RMN. Mare, alam mo ba, ang pamilya